ng tungkol sa darak. Ah, pinipicture ko kasi talagang dapat ulit-ulitin natin ang mga video ng mensahero kasi marami pa tayong nabubuksan sa ating sa ating paunawa. Dati noon hindi ko maintindihan masyado yung darak na yan eh. So ang pinipicture ko siya, ang sabi, ang rock, ang bahay ni David o ang pintuan ng makalangit na kaharian. So ibig sabihin ang makalangit na kaharian ay dito sa ating dito sa earth, sa mundo. Ang gate niyan, ang gate ng makalangit na kaharian ay ang bahay ni David. So bago ka makapasok sa bahay ni David ay may susi o authority o kaalaman. At yung susi na yon ay ang ating yung kaalaman na hawak ni David ni Jacob na naisalin sa kay David na napunta sa Messiah at inihabilin kay Pedro na nasalin sa mensahero. So yung ating mga kultura, yung ating mga yung kaalaman ng kanyang pangalan, at saka ano. Ngayon, ang pundasyon ng bahay na yan ay ang covenant, ang tipan. So naalala na yung mga pinangako ng ating mga ninuno sa alahayam at ang pangako ng alahayam sa ating mga ninuno na tinataglay din natin yung pangakong yon. Naalala natin yung huli nating reading na naalala dahil sa tipanan ng alahayam kay Abraham, kay Jacob, inilabas niya ang ating mga ninuno mula sa Egypt. Kasi although pwede na niyang pabayaan doon ng mga Israelita, di ba? Pero dahil sa tipanan na pinangako ng alahayam sa ating mga ninuno, kaya inilabas sila sa Ehipto. So, pero ang gist talaga nung video, yung structure. May structure na ginawa ang mensahero eh. Ang kahariang, makalangit na kaharian ay nandito sa earth. So, alalahanin natin, tatlo ang ni Shem. Tatlo ang lupain na ibinigay ni Noah sa kanyang tatlong anak. At ang sabi, ang alahayam ay maninirahan sa lupain ni Shem o sa tent ni Shem sa Asia. Nandito sa Asia ang gate ng makalangit na at ang gate na yon ay ang bahay ni David. O yung yung pinanggalingan ng nasa tribe of Judah. 'Di ba sabi nga, yun ay ang Messiah, 'di ba? Tapos yung gate na yon, ang susi ay ang kaalaman at at kapangyarihan. So kanino iniwan ng kapangyarihan na yon, 'di ba? Ng Messiah kay Pedro. Hanggang sino ang namumuno sa ating heritage. Lumabas ang mensahero, siya ang namuno, siya nag-revive ng heritage and covenant at nagpakilala ng tunay na pangalan. So ngayon ay hawak natin. Hindi sa pero para sa akin that is humbling. Humbling yun. Parang nasa ating mga balikat ngayon ang heritage, ang tunay na pangalan, ang tipan, alalahanin natin. So tayo may hawak ng susi ng makalangit na na kingdom. So nasa atin ngayon itong binasa natin. Ipinahayag ni Yahweh Shai ang kanyang kamatayan. O sige. Ditong tinanong siya, anong pagkakilala niyo sa akin? Tapos si Kepa ang sumagot.
sabi, ikaw ang anak ng Alhayam. Ang sabi niya, hindi ipinahayag yon sa lahat. Ibig sabihin, binuksan ang iyong diwa ng ni Yahweh the Father. Hindi mo masasabi yun o hindi mo marirealize yun kung hindi bubuksan ng iyong diwa. So, yun ang ating dapat na idinadalangin, na buksan ng ating diwa para ma-realize natin at masabi natin yung mga bagay na hindi masasabi ng ibang tao, pero nasabi ni Kepa. Di ba sinabi niya, ano bang version? Sabi, pinagpala, sa verse 17, pinagpala ka, Kepa, Simon Peter, anak ni John, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. So, ibig sabihin, binuksan ng Alhayam ang ni Kepa, ang diwa ni Kepa. Kaya niya na-realize na sabi kong ang pagkakakilanlan ng Messiah. Tapos ibinigay niya kay Kepa ang susi na yon. So, dalangin ko na lahat ng kanyang pinili, mabuksan din ang diwa. And then, ito pa,